That's one of my possession. Saad ni Julia na inilapag niya sa harap ng lalaki ang dalawang platito. Itong eroplano bang to sa'yo talaga? Tumango si Julia. Binigay sa akin ng kababata ko before. Bakit may problema ba? This is one of my possessions too when I was a kid. Sagot niya na ikinaangat naman ang kilay ni Julia. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang sabi nila, lahat daw ng tao sa mundo ay may kani-kaniyang pangarap. May mga taong nangangarap ng mga bagay na gusto nilang maabot sa hinaharap. At may iba namang walang ibang hinahangad kung hindi ang makaahon sa hirap. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang sipag, diskarte at determinasyon. Kanya-kanyang plano na lang sa kung paanong susolusyonan ang lahat, makaalis lang sa madilim na mundo. Hanggang saan nga ba aabot ang pangarap ng isang tao? Amoy tuyo! Natatawang saad ng kaklase niya habang panay sa pagtakip ng ilong nito. May nagbaon ba sa inyo ng isda? Wala namang kumakain ng isda sa mga kaklase natin. Sagot naman ng isa bago lumingon kay Julia na ngayon ay nahihiyang ibinaba ang baonan niya. Baka si Julia na naman. Ano ba yan, Julia? Wala na bang bago? Tuyo na naman. Natatawa namang saad ng isa bago magtawanan ng grupo nila. Lumaki ang batang si Julia sa isang simpleng pamilya. Mekaniko ang ama niya, habang ang ina naman niya ay walang trabaho. Siya ang bunso sa kanilang magkakapatid, kaya naman siya lang nakaranas ng ganitong buhay. Dating kahera sa isang departamento ang nanay niya. Ngunit nang masangkot ito sa isang aksidente, doon na tuluyan nawala sa agos ang lahat. Ang tanging nakakapagpabuhay na lamang sa pamilya nila ay ang maliit na shop na pagmamay-ari ng tatay niya. Minsan ay wala itong kinikita, kaya naman umaabot din sa puntong kinakailangan nilang magdildil ng asin, tulad nila ngayon. Hindi mo na naman inubos ang pagkain mo, Julia. Saad ng nanay niya habang malungkot na nakatitig sa baonan niyang tila ba wala man lamang bawas. Pasensya na kung hindi ka namin mapag-ulam ng masarap ng tatay mo. Masyadong gipit lang talaga ngayon dahil nga wala nang kita sa shop. Wala naman pong problema sa akin kung tuyo lang pong ulam ko, Nay. Sagot niya sa ina bago malungkot nang ngumiti rito. Sadyang wala lang po talaga akong gana kanina. Abay, may isang linggo mo nang hindi inuubos ang baon mo, nak. Anito na hindi niya nakinibo. Hindi ka naman ganyan nung nag-aaral ka pa sa dati mong eskwelahan. Totoo ang sinabi ng nanay niya. Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nagselan sa pagkain ng anak niya. Kaya naman hindi niya naiwasang mapakunot ang noo ng dahil sa kuryoso. Wala naman itong sinasabing kakaiba sa kanya. Ngunit base sa kilos nito, alam niyang may kakaiba at itinatago ang bunso niyang anak. Nag-aaral sa isang pribadong eskwelahan si Julia at ang kapatid niya. Dahil nga sa may angkin nitong talino, hindi na naging mahirap para sa kanya at sa mga kapatid niya ang makapasok bilang scholar. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit palagi siyang nabubuyo sa paaralan sa kadahilan ng isa lang siyang hamak na scholar. Mayaman ang lahat ng kaklase niya. Kaya naman minsan ay nahihirapan din siyang makisabay sa mga ito. Lalo na kung may proyekto sila sa paaralan na kinakailangan talaga ng pera. Pasensya na, Julia. Sadyang kailangan ko lang talagang makigrupo sa kanila. Sagot ng seatmate niya bago siya nito iniwanan sa pathway. Walang ibang nagawa si Julia kung hindi ang umuso at sumandal sa barandilya. Mula sa second floor, pinagmasdan niya ang maliwalas na kalangitan sa taas.
May ilan siyang nakitang ibon na lumilipad sa himpapawid. Kaya naman hindi niya na napigilan pang sariling ngumiti habang nakatitig sa mga iyon. May 2 linggo na rin siyang nag-aaral sa eskwelahang iyon. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang kaibigan. Hindi rin naman iyon ang naging dahilan upang huminto siya sa pag-aaral. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral. Saad niya sa sarili, kasabay ng pagtingala sa kalangitan. May nakita siyang eroplano sa taas, kaya naman hindi niya na naiwasang mangiti habang pinagmamasdan nito maglaho sa makapal na ulap sa itaas. Doon lang niya napagtanto ang pangarap niya sa buhay. Na may pangarap siyang maging piloto at hindi hadlang ang kahirapang ito sa pangarap niya ngayon. Tuyo na naman? Natatawang punana naman ng mga kaklase niya. Kailan ka ba magsasawa dyan? Gusto ko lang naman kumain, Sabina. Oo nga, Sabina. Masyado ka naman pakialamera. Ano naman ngayon kung tuyong ulam niya? Sabat ng isa nitong kaibigan bago taas kilay na lumingon kay Julia. Bakante ang comfort room ng mga ganitong oras. Baka gusto mong lumipat doon. Oo nga, nasusuka na kasi kami sa baon mo. Halos everyday na lang, Julia. Mahal ka ba talaga ng mommy mo? Saad pa ng isa bago humalukip-kip sa harap niya. Hindi ka man lang ba nila tinatanong kung anong baon ang gusto mo? Like, hindi ba sila naaawa sa'yo? Hindi na nakapag-almusal si Julia kanina, kaya naman kailangan niyang kumain ng lunch ngayon. Natitiyak niya kasing mawawala na siya sa ulirat sa oras na magpalipas pa siya ng lunch ngayon. Sa halip na ibalik ang baonan niya sa bag, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang bitbitin nito at nagtatatakbo palabas ng klase nila. Mula sa malayo, rinig na rinig niya ang tawanan ng mga kaklase niya. Kailan ba matatapos ang pambubuyo nilang ito? Halos araw-araw na lang ay hindi na siya nito tinigilan. Palagi na lang ba? Araw-araw na lang? Naluluhan niyang kinain ang baon niya sa loob ng cubicle. Sa tuwing marinig niya ang pag-flush ng tubig sa kabilang cubicle, pikit mata niyang nilulunok lahat ng kanin na kinakain niya. Hindi naman siya maselan. Pero kung ito na lang ang natitirang way upang makakain siya, titiisin niya na ang lahat. Talagang kumain ka sa comfort room? Natatawang saad muli ni Sabina nang makita niyang wala ng laman ang baonan ni Julia na inagaw niya rito kanina. Anong lasa ng kinain mo? Lasang dumi ba? Samantala, agad naman na natigil sa paglalakad si Lucas na makita niya na naman ang pinsan niyang si Sabina na panay buyo sa bagong kaklase. Sa halip na itolerate ito, wala siyang ibang ginawa kung hindi ang umismid at banggain ang balikat nito na ikinatigil niya sa pagsasalita. Ano ba, Lucas? Hindi ka nag-iingat? Umalis ka kasi sa daan. Sagot nito sa kanya bago umismid. Unti-unting nawala ang mga kaklase ni Julia sa mesa niya nang bigla na lamang sumulpot ang guro para sa next subject nila. Marahang ibinalik ni Julia ang baonan na inilapag ni Sabina sa mesa niya bago siya humarap sa guro. Class, para sa activity niyo ngayong hapon, gusto kong gumuhit kayo ng mga bagay na magre-representa sa kung ano nga bang gusto niyo sa paglaki. Kung gusto mong maging guro, mag-drawing ka ng lapis. Kung gusto mong maging doktor, mag-drawing ka ng syringe. Pagbibigay niya pa ng halimbawa, bago nakangiting bumaling sa mga bata. Bibigyan ko kayo ng 30 minuto. At pagkatapos nito, ipepresent nyo sa harapan kung anong iginuhit ninyo. Maliwanag ba yon, mga bata? Yes, teacher! Marahang lumingon si Julia sa bintana sa labas. Mula sa pwesto niya, kitang-kita niya ang asul na kalangitan. Gusto niyang gumuhit ng bahay na pwedeng magrepresenta sa magandang buhay na pangarap niya para sa mga magulang. Hindi niya rin naman ito magawa dahil nag-aalangan siya sa magiging komento ng teacher niya kapag nagkataon.
Agad na nagliwanag ang mga mata niya nang muli niyang maalala ang eroplanong nakita niya. Bago pa man ito maglaho sa isip niya, dali-dali niya itong iginuhit sa papel. Lumipas ang 3 minuto at nag-umpisa na nga ang guro niya sa pagtatawag ng mga pangalan. May ilang gumuhit ng libro dahil gusto raw nilang maging manunulat balang araw. May gumuhit naman ng baril dahil gustong maging pulis. May gumuhit naman ng gown dahil gusto raw nilang maging fashion designer. Julia! Tawag ng guro sa pangalan niya. Please show us what you draw. Marahang tumayo si Julia sa pwesto niya at nagtungo sa harapan. Mula sa gawin niya, kitang-kita niya ang bulungan ng mga kaklase nila. May umabot pa nga sa puntong napuno ng tawanan ng buong silid nang makita ng mga kaklase niya ang eroplanong ginuhit niya. Ano yan? Eroplano. Simple niyang sagot na marahang tinanguan ng guro. Gusto ko pong maging piloto balang araw. Ang taas naman ng pangarap mo. As far as I know, walang babaeng piloto. Gumising ka nga, Julia. At saka mahirap lang ang pamilya niyong nakatira sa squatter. Kaya kung ako sa'yo, ibahin mo na lang ang pangarap mo. Ngayon pa lang. Dahil alam naman naming lahat na hindi mo rin matutupad yan. Saad ni Sabina, dahilan upang mapalingon sa kanya ang lahat. Bakit kaya hindi ka na lang mag-drawing ng sapatos? Total ay butas na rin yung sapatos na gamit mo ngayon. Marahan siyang lumingon sa sapatos niya at bahagya pa siyang napangiwi nang makita niyang lumalabas na nga ang daliri niya sa tela nito. Agad na nagtawanan ang lahat at mas lalo lamang siyang napahiya nang makita niyang humagikik din ang gurong nasa tabi niya. Nang hindi nagustuhan ni Lucas ang naging reaksyon ng guro, padabog siyang tumayo sa kinauupuan niya, dahilan upang tumigil ang lahat sa tawanan. Wala namang masama kung nangarap siyang maging piloto Una po sa lahat, pangarap niya yan. Diskarte niya na yan kung tutuparin niya ba o hindi. Wala naman pong masama kung mangarap siya, hindi ba? Aniya sa mga kaklase bago lumingon sa guro na ngayon ay natameme sa sinabi ng batang yon. Guro po kayo, teacher. Hindi niyo po dapat tinotolerate ang mga bagay na yon. In the first place, kayo po dapat ang nakakaintindi sa kanya. Sa halip na pigilan niyo po sila, nakitawa lang kayo. Hindi naman sa ganon, iho. Saad nito bago lumingon kay Julia at marahang hinaplos ang braso nito. Hindi ko ginustong ma-offend ka, iha. Pasensya ka na sa ginawa ko. Nang araw ring iyon ay naging maganda naman ang takbo ng lahat. Nang dahil sa pagkapahiya, hindi na siya gaanong pinapansin ng grupo ni Sabina. Kaya naman kahit napapaano ay naging kampante na rin siya. Si Sabina yung tipo ng bata na gagawin ang lahat upang maging maganda lang ang tingin ng lahat sa kanya. Kaya naman ang sandaling ipinatawag ito sa disciplinary office ng araw ring iyon, doon lang nagbago ang ugali nito. Ayos ka lang ba? Tanong ni Lucas nang makita niya si Julia na mag-isang kumakain sa classroom. Hindi ka na ba ginulo ng pinsan ko? Hindi na. Tipid niyang sagot. Hindi niya na binuksan ang baonan niya nang makita niya si Lucas na humila ng upuan at umupo sa harap niya. Lunch na. Wala ka bang planong kumain? Hindi ako gutom. Pero gutom na ako. Bulong niya sa isip bago isinilid ang baonan niya sa loob ng desk niya. Ikaw, bakit hindi ka kumain? Kunot noon itong tanong bago kinuha ang baonan ni Julia at binuksan sa harap nilang dalawa. Huwag mo sabihin nahihiya ka sa akin. Mangangamoy kasi ang amoy ng tuyo kapag kumain ako rito. Aniya at bahagyang namula nang marinig na pinagmasdan ni Lucas ang 2 piraso ng tuyo na nasa baonan niya. Lumayo ka lang saglit at baka mag-amoy tuyo ka. Hindi ako maselan.
Aniya bago lumingon sa kaklase. Sige na, kumain ka na oh. Komportable ka bang kumain ng mag-isa? O hindi ka ba komportable kapag kumakain ka sa harap ng iba? Bahagya siyang tumango kay Lucas na ikinangiti nito bago tumayo sa kinauupuan niya. Kapag ba sinamahan kitang kumain, mahihiya ka pa rin ba? Hindi na nagawa pang magsalita ni Julia nang bigla na lamang siya nitong tinalikuran. Kunot noong nag-angat ng tingin si Julia nang marahang iniabot ni Lucas sa harap niya ang kalahati ng sandwich na baon niya. Hindi ko kayang ubusin ang ginawa ng mami ko. Kaya hati tayo? Aniya bago muling umupo sa kinauupuan niya. Doon na nagsimula ang pagiging magkaibigan nilang dalawa ni Lucas. Mabait ito at palagi na lang siya nitong ipinagtatanggol sa tuwing mapapadpad si Sabina sa upuan niya. Nang dahil sa banta ng pinsan niya, wala nang ibang nagawa si Sabina kung hindi ang tumigil at tuluyan na rin tumigil sa pambubuyo sa kaklase. Hindi rin naman interesado ang lahat kay Julia, kaya naman kahit napapaano ay naging maganda naman ang takbo ng lahat. Sa tuwing uma-absent si Lucas sa klase, wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang dumiretso sa comfort room upang kumain sa isa sa mga cubicle na naroroon. Aray! Asik ng isang dalaga nang natamaan niya ito ng pintuan ng cubicle. Pasensya na po ate. Kunot noong lumingon ang dalaga sa baon ng hawak niya at agad na nanlaki ang mga mata nito nang mapagtanto niya ang isang bagay. You're eating your lunch here? Gulat nitong tanong. Mabilis na itinago ni Julia ang baon na niya sa likuran bago ito yumuko sa dalaga at tumakbo palabas ng comfort room. Marami pa siyang nakabanggaan sa pathway, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang humingi ng paumanhin sa mga ito. Sa mga nagdaang araw, tila ba naging malungkot para kay Julia ang lahat. Mag-iisang linggo na kasi ang nakakalipas, simula nang huli silang nakita ni Lucas, kaya naman hindi niya naiwasang malungkot. Pero agad ding nawala ang lungkot na yon nang makita niya sa desk ang pamilyar na sandwich. Hindi man aminin ni Lucas, alam niyang galing sa batang lalaki ang sandwich na yon. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mangiti na lang sa sarili. Minsan ay hindi ito sumasabay ng lunch sa kanya dahil hatid sundo ba ito ngayon ng parents niya. Kahit na ganon, hindi rin naman nakaligtaan ni Lucas ang maglagay ng sandwich sa desk niya sa tuwing gagamit ng comfort room ang kaibigan. Natigil lamang iyon nang sandaling isinugod muli sa ospital ang nanay ni Lucas. Walang alam si Julia sa mga nangyayari sa pamilya ng kaibigan niya, kaya naman palaisipan pa rin sa kanya ang napapadalas nitong pagliban sa klase. Mahal na mahal ko kayong dalawa ng daddy mo, anak. Huwag na huwag mong kakalimutan ang bagay na yan, Lucas. Okay? Iyon ang mga salitang paulit-ulit na umuugong sa tenga ni Lucas sa tuwing maaalala niya ang pagdurusa ng nanay niya ng araw ring iyon. Kaya naman hindi na siya nagtataka pa nang sandaling bumuo ng desisyon ng daddy niya para sa ikababawas ng sakit na nasa puso nila nang mamatay ang ina niya. Nakahanda na ba lahat ng bagahe mo, Lucas? Tanong ng daddy niya na marahan niyang tinanguan. Maaga ang alis natin sa susunod na araw. Kaya bukas pa lang, isettle mo na ang lahat ng mga bagay na kailangan mong isettle. Nang sandali ring iyon, ay muli niyang naalala ang kaibigan niya. Agad na nagliwanag ang mga mata niya nang makita niya ang isang laruang eroplano na regalo sa kanya ng daddy niya noong nakaraang taon. Marahan niya itong kinuha sa desk at pinagmasdan. Pangarap ni Julia ang makabili ng ganitong laruan noon pa man. Kaya natitiyak ni Lucas na magugustuhan ng kaibigan niya ang bagay na yon kung sakali man. To Julia, kahit anong mangyari, huwag na huwag kang hihinto sa pag-abot ng pangarap mo. Kailangan na naming bumalik sa ibang bansa upang doon magpatuloy ng buhay.
lalo na ngayong wala na si Mommy. Ako na lang ang meron si Daddy, kaya wala na ako nagawa nang magdesisyon siya. Hangad ko ang para sa ikasasaya mo, Julia. Kung dumating man ang oras na naabot mo na ang pangarap mo, hanapin mo ako. O kung hindi mo man ako mahanap, ako ang babalik sa'yo. Mag-iingat ka, Julia, at good luck sa'yo. Agad niyang tinupi ang papel na pinagsulatan niya at marahan iyong sinuksok sa engine ng laruang yon. Sa kabilang banda, agad naman na nangunot ang noon ni Julia nang makita niya ang laruang nakapatong sa mesa niya. Pinagmasdan niya iyon at agad na nakaramdam ng lungkot nang mabasa niya ang iniwang sulat ng kaibigan. Naaawa nga ako kay Lucas. Rinig niya saad ni Sabina, kausap ng mga kaibigan niya. Kung hindi lang talaga namatay si tita, baka nga hanggang ngayon ay nandito pa rin yon. Halata naman sa mukha ng pinsan mo na nag-e-enjoy siya rito. Malamang mag-e-enjoy siya rito. Ako kayang kasama niya, hello? Di ikaw na. Marahan silang nagtawanan mula sa malayo. Sa kabilang banda, wala namang nagawa si Julia kung hindi ang ngumuso habang pinagmamasdan ang larong binigay ng kaibigan niya. Iyon ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy lang sa buhay. Si Lucas ang nagmulat sa kanya na huwag matakot sa mga taong may kaya sa buhay. Katulad niya ng palagi nitong sinasabi, pera lang ang meron sila, pero wala sila nito. Saad nito, sabay duro sa sentido niya na ikinatawan nilang dalawa. Kung nasan ka man ngayon, hangad kong kaligtasan mo. Aniya, bago nagbuntong hininga at lumingon sa opisina kung saan siya papasok. Ginawa ni Julia ang lahat ng bagay na kaya niyang gawin para lamang matustusan ang sarili niyang pag-aaral. Pumasok siya sa universidad na nag-o-offer ng kursong may kinalaman sa pagiging piloto. Hindi kalaunan ay nakapasa siya sa entrance exam nito. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nagkaroon ng lisensya sa pagpapalipad nito. Pagkatapos ng ilang taong paghihirap, piloto na siya ngayon. Good looking nadiligan ba? Biro ni Sabina sa kanya na ngayon ay nagtatrabaho na rin sa isang sikat na airline bilang isang flight attendant. Piloto ang trabaho ko, hindi hardinero. Sagot niya bago sila nagtawanan. Siguro nga hindi naging maganda ang umpisa nilang dalawa. Pero kahit na ganon, hindi rin naman naging hadlang para sa kanilang dalawa ang magbago. Pagkatapos ng maraming taon ng pang-aalipin ni Sabina sa kanya, hindi kalaunan ay naging kaibigan niya na rin ito. Hanggang sa unti-unti na nga silang nagkasundo. Si Julia ang kauna-unahang babaeng piloto sa airline na iyon, kaya naman kilala siya halos ng lahat. Mataas din ang posisyon niya sa line, kaya naman kahit nabaguhan at may 2 taon pa lang na serbisyo, hindi iyon ang naging dahilan upang tumigil siya sa pangangarap. Welcome aboard, this is your Captain Julia speaking. Aniya sa radio nang may ngiting nakaukit sa labi. Sa loob ng halos 3 taon niyang pagseserbisyo sa airline, kahit na papaano ay hindi naman ito naging mahigpit sa pag-handle sa kanya. Sa tuwing may break siya, hindi na siya nagdadalawang isip pa na magtungo sa airport upang silipin ang mga eroplanong nakaparke roon. Wala namang ibang nagpapapadpad doon kung hindi ang mga tao sa maintenance upang i-check ang engine ng mga eroplano bago pa man ito bumiyahe sa langit. May ilang nagpupunta roong janitor, pero kadalasan mga piloto at maintenance team lang talagang napapadpad doon. Captain! Tawag ng isang lalaking nasa mid-30s. Pinanood niya itong nakangiting tumakbo sa kanya nang may ngiting nakaukit sa labi niya. Nakarating sa akin yung balitang nagkaroon daw ng problem sa aircraft last week. Kamusta naman ang mga pasahero, Cap? Okay naman sila. Nagkaroon lang ng turbulence. Sagot niya bago nagkibit ng balikat. Nagpatuloy lang ang usapan nila tungkol sa mga nangyari nitong nagdaang araw.
Hanggang sa unti-unti na ngang tumalon ang usapan nila tungkol sa anak ng CEO ng airline na pinagtatrabahuan nila ngayon. Ang sabi nga nila ay nandito na raw sa Pilipinas. Siya nga raw ang magte-take over sa lahat. Lalo na ngayong medyo may katandaan na rin si Mr. Philip. Kwento pa nito na marahan niya na lang na tinanguan. Hindi ko nga maintindihan, Kap, kung bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin siya humaharap sa mga empleyado niya. Baka naman medyo busy pa. 6 na buwan na, Kap. Busy pa ba yun? Natatawa nitong sagot, nanginitian niya na lang. Sige, Captain Julia, babalik na ako sa trabaho ko. Ingat ka sa flight mo mamaya. Nakangiting pinagmasdan ni Julia ang lalaking tumakbo patungo sa team niya. Nawala lamang ang ngiting nakaukit sa labi niya nang marinig niya ang pagkalabog ng kung ano sa gilid niya. Marahan niyang iniwas ang paa niya nang makita niyang bumaha sa sahig nang dahil sa tubig na natapon mula sa balde. Pasensya na po, ma'am. Agad na lumingon si Julia sa isang lalaking ngayon ay abala na sa paglilinis ng tubig na nagtapon. Basang-basa na ang damit nito sa pawis. Matipuno ang likuran nito. Kaya naman hindi naiwasan ni Julia ang mapakagat na lang ng labi. Agad namang nabago ang reaksyon niya nang tumingala ang janitor sa kanya bago ito tumayo sa mismong harapan niya. Pasensya na po, ma'am. Ulit nito sa sinabi niya kanina. Hindi ko po ba narumihan yung uniforme ninyo? Huwag ka mag-alala, okay lang. Aniya bago ngumiti sa janitor na ngayon ay nahihiyang nagkamot ng ulo niya sa kahihiyan. Ngayon lang kita nakita dito, sir. Bago ka lang po ba? Mga 6 months na po, ma'am. Sagot niya na animong natatawa pa sa isinagot ng babae. May kailangan lang pong patunayan sa sarili kaya naririto. Walang ibang nagawa si Julia kung hindi ang makipagkwentuhan sa janitor upang kahit na papaano ay mabawasan din ang pagkabagot niya. Doon niya na lamang 6 na buwan pa lang sa serbisyo ang lalaking yon. Kung hindi siya nagkakamali ay kaedad niya lang ito. Mas matangkad lang ito ng kaunti sa kanya. Pamilyar ang mukha nito sa kanya, ngunit hindi niya na lang mahinuha kung saan niya nga ba nakita ang pamilyar nitong mukha. Sa kabilang banda, wala naman ang ibang nagawa si Lucas kung hindi ang sumagot sa mga tanong ng babaeng kanina niya lang nakilala. Maganda ito at medyo matangkad. Hindi niya rin maipagkakailang mas matangkad siya rito. Pero hindi naman umabot sa puntong tumitingala pa ito sa kanya. Hindi lamang doon natapos ang pagkikita nilang dalawa. Dahil sa tuwing mapapagawi siya sa lobby, palagi niya nakikita roon ang captain na nakilala niya. Never pumasok sa isip niya na makakausap niya ito at magiging kaibigan niya rin sa pagtagal ng panahon. Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa si Julia kung hindi ang lihim na mangiti sa tuwing makikita niya si Lucas na palaging natatapunan ng maruming tubig. Base sa kilos nito, halata mong wala itong karanasan sa paglilinis. Kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng kuryosidad sa kung paano nga ba itong napunta sa trabahong iyon. Mukha itong walang karanasan sa paglilinis, kahit man lang ng sahig. Paano ka nga ulit napunta rito, Lucas? Tanong ni Julia. Marahang lumingon si Lucas sa kaping ibinigay sa kanya ni Julia. Magkasabay nilang pinagbasta ng maintenance team na abala sa pag-check up ng mga eroplano. Ganito ang madalas nilang ginagawa sa tuwing may bakante silang oras. Kaya naman kahit na papaano ay hindi naman sila nakakaramdam ng pagkabagot mula sa trabaho. Kailangan kong ma-earn ulit ang trust ng father ko. Medyo nagloko kasi ako sa pag-aaral. Kaya naman wala na siyang gaanong tiwala pa sa akin ngayon. Natatawa niya pang kwento na ikinangitila ng dalaga. Ikaw, Julia, paano ka ba napunta sa lugar na to? Bihira lang mga babaeng nangangarap na maging piloto ngayon kaya naman hindi ko maiwasang bumilib sa'yo. Nang dahil sa narinig, ay natuwa siyang umiling sa kaibigan. Ang bata pa lang gusto ko na talagang maging piloto. Natutuwa ako sa tuwing makakakita ako ng eroplano sa himpapawid noon.
At doon ko lang na-realize na, ito palang pangarap ko. Mga ganon. At isa pa, may kaisa-isang batang never tumigil sa pagtulak sa akin noon. Sa kanya ko na-realize ang mga pangarap na kailangan kong abutin noon. Siyang naging inspirasyon ko kaya heto na ako ngayon. Piloto na dahil sa kanya. Ang swerte siguro ng kaibigan mo, no? Dahil naging kaibigan ka niya. Saad nito na natatawa niyang inilingan. Ano ba nangyari sa kanya? Naging kayo na ba? Wala na siya. Hindi ko na alam kung nasa na siya ngayon. Wala na? Takang tanong ni Lucas. Patay na kung ganun. Hindi. Hindi ko alam. Baka buhay pa. Hindi lang nagpapakita. Oo, buhay pa. Ayaw lang magpakita talaga. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon at wala na rin akong balita sa kanya. Sagot ni Julia sa kanya na marahan niyang tinanguan. Ako ang swerte sa kanya, Lucas. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka wala ako rito ngayon. Siya ang naging inspirasyon ko sa buhay na lumaban. At siya rin ang kauna-unahang nagpatibok sa puso ko. Alam mo, Kap, pareho tayo. Saad ni Lucas bago siya umayos sa pagkakaupo. May kababata rin kasi akong tulad mo nun. Same with you. Medyo nobody lang siya noon sa klase namin. Naawa nga ako nung first time ko makita siya. But nung sandaling nakilala ko na siya, like, hindi naman pala siya ganun ka-weirdo. Bahagya siyang natawa sa sinabi niya, kaya naman hindi naiwasan ni Julia ang mapanguso. The last time I remember, she looked like a wasp. Wasp? Bahagya siyang natawa nang marinig ang tanong na ito. Mabilis siyang nagkibit ng balikat bago nag-iwas ng tingin kay Julia. Iyon ang tukso sa kanya ng mga kaklase namin. I find it weird pero nang makita ko siya sa salamin niya, doon ko lang napagtanto na tama sila. Bahagyang na-offend si Julia sa sinabi nito, bago pa birong umirap na tinatawanan lamang ng binata. Katulad ng kaibigan ni Lucas noon, palagi na rin silang nabubuyo ng mga kaklase niya na bubuyog. Kung hindi lang dahil sa tuyo, sa salamin niya naman siya nabubuyo. Minsan nga hindi niya naiwasang makaramdam ng kirot. Ngayon may pera na siya pambili ng contact lenses. Hindi na siya nag-atubili pang bumili rito bilang spare sa salaming ginagamit niya noon hanggang sa magkolehiyo siya. Ano yung mga balitang naririnig ko, Julia? Agad na napatalon sa gulat si Julia bago niya hinawakan ng dibdib at lumingon kay Sabina na ngayon ay taas kilay na nakatingin sa kanya. Hindi ka ba marunong kumatok? May mga balitang kumakalat tungkol sa iyo, Julia. Balita nito sa kanya na inismeran niya na lang bago nagpatuloy sa paghahanap ng mga damit sa walk-in closet ng kwarto nilang dalawa. Totoo ba yung balita? May namamagitan daw sa inyong dalawa ng isa sa mga janitor na nagtatrabaho rito? Bahagya siyang natigilan sa narinig hanggang sa tuluyan na nga siyang bumaling sa kaibigan. Katulad ng nakagawian niya, naroon na naman ang mga panghuhusga sa mga mata nito. Kaya naman, hindi niya naiwasang makaramdam ng kaunting kirot. Matagal niya ng kaibigan si Sabina. Pero bakit hanggang ngayon ay ganito pa rin ang ugali nito sa mga katulad niya mahihirap? Proud ako sa kanya, kahit na janitor lang siya. Pagkatapos ng ilang buwang pagkakabalikan nila, doon lang nagdesisyon si Lucas na umamin at mag-umpisang manligaw sa kanya. Hindi rin naman siya nahirapan dahil may nararamdaman na rin si Julia sa kanya bago pa man tumibay ang pagkain nila. Ano na lang iisipin ng ibang piloto sa'yo? Natatawa, ngunit may bahid ng sarkastiko nitong tanong na lihim niya na lang na inismeran. For once, Julia, taasan mo naman ang standards mo. Tumulad ka sa akin. Mayaman na, mayaman pang napangasawa. Hindi kasi ako tumitingin sa kapal ng pera sa pitaka, Sabina.
Aniya na sininghalan lang nito. Balang araw maiintindihan mo rin ako. Sa ngayon, hayaan mo na lang muna ako, okay? Mabilis na kumalat sa buong company ang tungkol sa kanya at kay Lucas. Mas lalo ring umuko ang chismis sa kanilang dalawa nang sinagot niya ito sa panliligaw. Halos pagtawanan si Julia ng mga kapwa niya piloto at flight attendant, pero hindi iyon naging dahilan upang itigil nila ang relasyon na yun. Wala namang pakialam ang dalawa sa sasabihin ng iba, kaya naman sa halip na makaramdam ng balisa, nagpatuloy lang sila sa relasyon nila. Gusto kong ipakilala ka sa mga magulang ko, Lucas. Marahang lumingon sa kanya ang binata. Hindi tulad kanina, agad na nawala ang kunot nito sa noo nang marinig ang sinabi nito. May 2 araw na silang nagkakatampuhan ang dahil lang sa maliit na bagay. Ngunit agad iyong naglaho nang marinig ni Lucas ang sinabi nito. Are you sure? Agad na tumaas ang kilay ni Julia bago siya ngumiti rito. Ipapakilala ba kita kung hindi ako sure? Nang makapag-file na ng leave para sa 2 linggong bakasyon, doon lamang nagdesisyon ng dalawa na umuwi sa probinsya. Handang-handa na si Lucas na makilala mga magulang nito. Para kasi sa kanya, pamamanhikan na lang talaga ang kulang. Sigurado na siya na si Julia ang pakakasalan niya sa hinaharap. Mas lalo lamang lumaki ang puso niya nang magdesisyon si Julia na tuluyan na nga siyang ipakilala sa mga magulang nito. Feel at home, iho. Nakangiting saad ng nanay ni Julia na nakangiti niyang tinanguan. Wala namang naging problema sa mga magulang ni Julia kung janitor lang ang trabaho niya. Mas importante para sa kanila kung saan sasaya ang anak nila. Hindi importante sa kanila ang mataas na posisyon dahil naniniwala silang hindi malulutasan ng pera ang pagsasama ng 2 taong nag-iibigan. Maiwan ka na muna namin dyan, iho. Magpapasama lang ako sa kanila na ayusin ang bikong iuuwi niyo sa inyo. Paalam naman ang tatay ni Julia bago hinila ang dalaga at ang asawa nito patungo sa kusina. Nakangiting nilingon ni Lucas ang mga palamuting naroroon sa sala. Maraming artworks ang naroroon. May mga eroplanong gawa sa plastik at papel. At kahit na hindi na siya magtanong, alam niyang si Julia ang gumawa nito dahil may pangalan siya sa ibaba ng bawat palamuting naroroon. Agad na naglaho ang ngiti niya nang nakita niyang isang pamilyar na laruan. Nakabalot ito ng plastik na animong iniingat-ingatan talaga ng may-ari. Imposibleng kapareha lang ito ng pagmamay-ari niya noon. Dahil ang laruang ibinigay sa kanya ng daddy niya noon ay disenyo talaga nito. Marahan niyang kinuha ang eroplano at naupo sa upuan niya. Imposible, Lucas. Imposible. Diba? That's one of my possession, saad ni Julia nang inilapag niya sa harap ng lalaki ang 2 platito. Hindi pala nakapaghanda ng mga merienda ang parents ko dahil sa biglaang uwi natin. Kumakain ka naman siguro ng tuyo, diba? At isang platito ay naglalaman ng kakanin at isa naman ay may lamang tuyo. Agad na numbalik sa alaala ni Lucas ang lahat nang makita niya ang eroplanong iyon at ang tuyong inihapag ng girlfriend niya sa mesa. Itong eroplano bang to sa'yo talaga? Tumango si Julia. Binigay yan sa akin ng kababata ko before. Bakit? Tanong niya bago sumandal sa kinauupuan niya. May problema ba? This is one of my possessions too when I was a kid. Sagot niya na ikinaangat naman ng kilay ni Julia. So parehos tayo may ganyan? Ako lang. Sagot ni Lucas sa kanya na mas lalong ikinagulo ng utak niya. Eseto sa mga disenyong ginawa ng daddy ko nun. Baka naman magkapareho lang. Bahagyang inikot ni Lucas ang eroplano. Nang hindi makontento, ay marahas niyang tinanggal ang plastik na nakabalot dito. Kaya naman bahagya pang umawa ang bibig ni Julia sa ginawa nito. Kapag talaga nasira yan, hindi talaga ako magdadalawang isip na itapon ka sa Dead Sea. Agad na lumawa mangiti sa labi ni Lucas
bago siya lumingon sa dalaga. Nahanap niya na kasi ang palatandaan na iniwan niya sa ilalim ng pakpak ng eroplano. Nang makita iyon, hindi na siya nagdalawang isip pa na yumakap sa dalaga na ikinakunot naman ng noon ito nang dahil sa labis na kuryoso. Ano bang ginagawa mo, Lucas? It's nice to see you again, Julia. Marahan itong sambit habang nakayakap pa rin sa dalaga. Hindi mo lang alam kung gaano kong katagal na hinintay ang pagkakataong ito. Na muling mag-cross ang landas nating dalawa, kahit na alam kong imposible. Agad na naramdaman ni Julia ang panunubig sa mga mata niya nang dahil sa luha nang marinig ang sinabi ni Lucas. Bahagya siyang natigilan dahil hindi niya inaasahan na ito ang kaklaseng nang iwan sa kanya noon. Tadhana nga bang gumawa ng paraan upang magkita sila ulit? O baka naman coincidence lang? Masayang ibinalita ni Julia ang tungkol sa nangyari. Katulad niya ng inaasahan ni Julia, mabilis na nagbago ang tingin ng mga magulang niya sa boyfriend nito. Kung kanina ay nagda-doubt pa sila sa katauhan nito, ngayon naman ay tila ba hindi mo pagsidla ng tuwa sa mga mukha nila nang dahil sa nalaman. That asshole! Singhal ni Sabina nang sandaling pinatay nito ang tawag sa telepono niya. Iniisip niyo ba na nasa libro siya? Walang taong nagsisimula sa alikabok, lalo na kung lumaki siya sa isang mayamang pamilya. Anong tingin niya kay Tito? Superhuman? Yung puso mo. Mapaglarong saad ni Julia na inismeran niya na lang. Ano nangyari at bakit ganyan ang itsura mo? Remember my cousin? Tanong nito sa kanya na ikinakunot ng noon niya. Yung lalaking palagi kang pinoprotektahan sa amin noon. Nandito na siya sa Pilipinas. Matagal na pala siyang nandito sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakita sa aming pamilya. Silang dalawa lang ni Tito nakakaalam na nandito na pala siya sa Pilipinas. Aba, may ilang taon ko rin siyang hindi nakikita kaya nakakapagtampo talaga. Nandito lang siya. Imposibleng hindi man lang nag-cross ang landas ninyong dalawa. What do you think of me? Walang trabaho? Hectic ang schedule ko, no? Simula nang pinapasok ako rito ng parents ko. Kaya wala na akong time na lumibot ng Pilipinas. Mahanap lang yung suwail na yun. Aniya, na ani mong hindi nakuha ang sinasabi ng kaibigan. At ito pa ha, Julia. That brute wants to start from the beginning. Akala mo kung sinong main character na nasa libro. Nandiyan na nga yung trabaho sa opisina, pero mas pinipili pang mamasukan bilang janitor sa isang establishment. Sino matutuwa dun, Julia? Malaking expectation sa kanya ni Tito kaya nakaka-disappoint talaga. Baka naman kinukuha niya lang ulit ang tiwala ng daddy niya? Patanong nitong sagot na sininghalan lamang ni Sabina. Nasabi mo na kanina na suwel siya, diba? Baka naman may mga nagawa siyang mali sa daddy niya at ginagawa niya lang ang lahat ng yon para makuha ulit ang tiwala ng tito mo? Well, knowing my tito, hindi pa pahig sa ganong kasunduan yon. Baka nga bago pa lumuhod si Lucas ay napatawad na siya nito. Sagot nito sa kanya na animong malalim din ang iniisip. O siya, mauna na ako at may flight ako ng 8:00 ng gabi. Ikaw na munang bahala dito. Marahan siyang tumango sa kaibigan bago ngumuso. Hindi na rin naman bago kay Julia ang mga plano ni Lucas dahil hindi naman ito ugali ang maglihim sa kanya. Sa tuwing mapapadpad siya sa apron, palagi niya nakikita si Lucas doon. Hindi niya na rin naiwasan pa ang sariling banggitin sa binatang tungkol sa sama ng loob ni Sabina sa kanya. Kaya naman hindi niya naiwasang matawa na ikinanguso na lang ni Julia. Isang buwan na lang at natatapos na rin ako sa trabaho. Paliwanag niya kay Julia bago humalik sa liig nito na ikinapula ng mukha ng dalaga. May mga kailangan lang akong ayusin. Pagkatapos nun ay magpapakita na ako sa kanilang lahat. At gusto ko kapag humarap ako sa kanila,
Gusto ko kasama na kita. Hindi ba't nakakahiya naman yon? Tanong ni Julia, dahilan upang bahagya pang natawa si Lucas. I mean, wala pang ideya si Sabina na ikaw ang boyfriend ko. Baka nga magalit pa yun pag nagkataon. Bakit naman siya magagalit? Tanong nito na mas lalo niyang ikinasimangot. As long as nandito ako, hindi ka niya magagalaw. Ikaw na rin ang nagsabi na magkaibigan na kayong dalawa, hindi ba? Kaya imposible ang mga naglalaro sa isip mo ngayon. Nang lumipas ang isang buwan, doon nagdesisyon ng CEO ng airline na magsagawa ng isang malawakang meeting. Nakatayo lahat ng empleyado sa gitna ng lobby, kasama na roon ang mga flight attendants, nasa maintenance team at mga janitor na nakasama ni Lucas sa trabaho noon. Everyone, this is my son Lucas. Pakilala ng CEO. Agad na nanlaki ang mga mata ng lahat sa gulat nang lumabas si Lucas mula sa isang silid. Lumapit siya sa CEO at malawak nang ngumiti rito. Lahat halos ng mga empleyadong naroroon ay nagulat nang makita siya roon. Ang buong akala ng lahat ay isang ordinaryong janitor lang si Lucas. Ang hindi nila alam ay nakikihalubilo na pala ito sa kanilang lahat. Hindi ba siya ang janitor na boyfriend ni Captain Julia? Nang dahil sa mga bulungang narinig, agad na umangat ang kilay ni Sabina bago lumingon kay Julia. Boyfriend mo si Lucas? Natatawa niyang singhal na nahihiya kong tinanguan. Oh, that's good. Ang buong akala ko tomboy ka. May pang-aasar pa nitong dagdag bago itong umisi at tatawa-tawang umalis sa linya. Nang makita ni Lucas ang direksyon na kung nasaan si Julia, hindi na siya nagdalawang isip na lumakad patungo sa kanya na sinundan naman ang tingin ng lahat, lalong-lalo na ng CEO. How does it feel? Tanong ni Lucas sa kanya na hindi niya agad nakuha. How does it feel na makuha ng isang simpleng janitor ang atensyon ng lahat? Nakangisi pa nitong dagdag. Napapaliw ka na. Singhal ni Julia bago hinampas sa balikat si Lucas na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi humagalpak sa tawa. Hindi kalaunan ay nagdesisyon na rin ang dalawa na magpakasal upang makabuo na rin ang pamilya. Hindi inaasahan ni Lucas na sa ganitong paraan niya mahahanap si Julia at hindi naman inaasahan ni Julia na muling magkukrus ang landas nilang dalawa ng lalaking tumulak sa kanya na mangarap lang noon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! That's one of my possession.